Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga revelasyon po ni VP Sara. Ito po, hindi po natin masyadong tinatalakay ito, no, yung tungkol po dun sa di umano may na-overdose dyan sa US na kamag-anak ng isang kilalang pamilya, no? At ayon po yung napapabalita po na tila kasama, no? Kasama po ni First Lady. Pero ngayon po si VP Sara na po ang nagsabi na meron talagang pangyayari na yan, no? Kaya magaganda po itong revelasyon ni VP Sara. Actually, binibigyan niya po ng linaw, no? Kasi po, sa totoo lang, sa dami po ng nagaganap, lalo na po ngayon mag-eleksyon, si VP Sara po ang isa po sa mga nagpapaliwanag kung bakit ang dami-dami nagaganap. May naganap na kidnapping kay PRRD, inimpeach siya, no? At saka, syempre, yung latest, yung kay Pulong. Lahat po to, ayon po kay VP Sara, may kinalaman pag may malalaki pong issue involving yung administrasyon, particular po yung pamilya po ng Pangulo, no? Pag involved po yung gobyerno at saka yung pamilya ng Pangulo, ay ayon kay VP Sara, talagang inaatake ang kalaban. At ang napagdidiskitahan ng gusto ay eto nga pong mga Duterte. At least naliliwanagan tayo, no, na hindi lang po tayo, bakit walang humpay yung atake, tapos nagkakataon lang ba? Ito po, sinabi po ni VP Sara na tuwing mayroon pong malalaking issue, no, tuwing mayroon pong malalaking issue ay talagang binabanatan ng administrasyon ito pong pamilyang Duterte at mga kalaban. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Isa pa pala, no? Tahasan na po sinabi ni VP Sara na yun na nga, tungkol po dun sa kung ayaw magpa-drug test, i-assume na natin na talagang gumagamit, no? Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, ang tapang po, napakatapang nitong Vice President natin. Kinakailangan po kasi may magsalita po ng katotohanan, no? At hindi po natin makukuha yan dito po sa mga media natin. Meron pa nga tayong gustong malaman, pero hihintayin po natin, baka sa mga susunod na araw, ay manggaling na rin po kay VP Sara yung tungkol po dyan. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, nakita ko na naman, no? Ha, puro kayo ngaw-ngaw. Tama po yun, kasi vlogger kami. Diego. Tama naman, Diego, na puro kami ngaw-ngaw kasi political vlogger kami. Kung hindi mo pa po alam, ang ginagawa po ng political vlogger ay magngangaw-ngaw. Kung kami, kung ako po ay TikToker na dancer, wala na akong gagawin kundi magsasasayaw. Kung ako naman po ay TikToker na singer, wala na akong gagawin kundi magkakakanta. Tama po yung sinasabi nyo. Ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw kasi yan po ang trabaho ko. Pero dahil gulat na gulat kayo, bakit may nagtatrabaho na nagngangaw-ngaw? Talagang ganun po ang buhay. Yung mga talentado pong tao, kumikita po yan sa pamamagitan ng talent. Talent ko pong magngangaw-ngaw. Ikaw, hanggang pangarap mo lang. Pangarap mo lang tong Sana ikaw din, Diego. Sana kumikita ka rin sa
pang-aasar mo sa pagngangaw-ngaw. Kumikita ka ba, Diego? Umamin ka na. Kasi po ako, kung hindi rin po ako kikita dito sa pagngangaw-ngaw, titigilan ko na eh. Tignan niyo po, hindi ako kumikita sa pagngangaw ko sa boxing. Tinigilan ko na yung pagngangaw sa boxing. Ganun lang yun, Diego. Gawin mong kapakay-pakinabang ang talento mo. Kung may talent ka, ipakita mo. Pagkakitaan mo. Okay. Pangit na po masyado yung buko. Okay. Punta na po tayo, no? Nakakabigla talaga to si BP Sara. Wala pong takot kung magsalita. Ang simple lang po yung sinasabi ni BP Sara eh. Itong gobyerno na to, wala po tong ginawa. No, wala pong proyekto. Wala pong malinaw na mga proyekto. Kaya po paninira lang po yung ginagawa. Ayon po kay BP Sara. At yan po ay nasasaksihan natin, no? Dito po katulad nitong mga fans club po ni BBM. Tanungin mo yan. Ano nagawa ni BBM para sa mga Pilipino? Magsasalita po yan ng kung ano-ano. Mga pangako. Di ba? Ngayon, nangako na naman na magtatayo. 3 taon na kayo. Panay pangakong 20 pesos. Di ba? Opo, talagang ganun. Inaamin ko po, nagmamagaling po ako. Ikaw, ano naman tawag sa'yo? Nagmamabubo? Mas masarap pong aminin na nagmamagaling ka kaysa naman nagpapahina ka ng utak. Okay. Ano nga, magbigay ka naman ng isa. Matagal na po kami naghahanap talaga eh. Baka meron ka na naisip. Marami naman daw siya, basahin lang natin ha. Marami na siyang nagawa, palibasa, puro paninira, alam niyo. Kahiya naman sa inyo. Opo, nahiya na po kami. Ano nga po, magbigay ka ng isa. Marami siyang nagawa, sabi nito. Pero, hindi namin sasabihin. Sekreto. Totoo naman. Pwede namang may mga nagawa siya. Pero kung kukumpara nyo kay Tatay Digong, ako ba tinatanong mo, Diego? Siguro hindi ka taga-Pilipinas o hindi ka taga-Earth. Okay, balik na po tayo rito. Opo, hindi ko po dinideny na kumikita po ako sa YouTube. Sa TikTok, wala pa po akong kita. Natutuwa lang po ako kasi diyan nakatambay yung mga bumabanat eh. Kaya gusto kong sagutin kung ano man yung binabanat nila eh. Simple lang naman. Marami daw nagawa. Pero ililihim namin. Secret lang. Opo, nagdudunong-dunungan po ako. Anong magagawa po natin? Ikaw naman, nagbobobobobohan ka. Alam ko matalino ka, Victor. Pero nagbobobobohan ka lang. Di po ba? Ganyan talaga. Opo, bobo po ako. Kaya ka nga narito, nanonood ka ng bobo, di ba? Bobo po ako. Ayan, no? 20 pesos per kilo bigas. Hay, nako. Diego, hindi ka nga taga-Earth. Okay, punta na po tayo rito sa ating mga sinabi po ni BP Sara. Isa-isahin po natin. Simple lang po itong sinasabi ni BP Sara. Ang sabi niya, kada may mga issue na malalaki, hindi kayang ipaliwanag, mahirap sagutin. No? Katulad po nitong mga to, hindi po masagot. Marami na nagawa si BBM daw, marami daw nagawa. Sinisiraan lang natin. Sa atin pala nakasalalay. No? Tuwing sinisiraan pala natin, natutunaw ba? Sabi niya kasi, marami na nagawa si BBM, sinisiraan nyo lang. Ay, sorry naman po. Pag siniraan ba namin, natutunaw yung ginawa? Alimbawa po si Tatay Digong, 10 taon na passport. Matutunaw ba yan pag siniraan nyo? Hindi.
Yung puntulay na sisilix, pag siniraan nyo ba yan, matutunaw yan? Hindi rin. Hindi pala nakakatunaw yung paninira. Ang sinasabi namin, sabi kayo na sabing marami na nagawa, ano nga? Di po ba? Magbigay nga. Isa lang naman, di naman namin sabing isa-isahin. Magbigay naman kayo ng isang ginawa para naman masiyahan. Pinagpipilitan yung maraming ginawa, sinisiraan lang. Yan, flood control tsaka PhilHealth. Yan po. Tama po sila. Pero negative. Opo, bulag po ako. Kaya nga, ilinaw nyo po yung mga mata ko. Ano po ang nagawa? Pinagpipilitan nyo 20 pesos per kilo nga bigas, ano na? Kaya kita mo, si Diego na rin nagtanong ng ano na. Gulo ni Diego, no? Wala na po. Isang araw lang po. Okay. Hanggang ngayon po, nangangako ng 20 pesos na bigas, nangangako ng Philippine Medical, Children's Medical Health Center. Panay pangako po yan eh. Okay. Sabi ni BP Sara, kada may isyong malaki na hindi kayang sagutin, sinisiraan na lang. Inisa-isa niya. Halimbawa po, nung pumutok yung issue ng budget, blankong budget, no? Pinagtanggol kahit nito ni Quezon Escudero. Anyabang pa ni Quezon Escudero eh. No? Wala pa raw siya nababalitaan na nakasuhan o napunta sa Supreme Court. Ngayon, may nabalitaan ka na, di ba? Hindi porket wala pa. Kasi nga wala pang gumagawa niyan, Escudero. Ngayon pa lang. Okay, balik natin. Ang laki po ng issue na yan. Araw-araw po tinatalakay yan. Nag-react po pati mga oligarko. Pati po mga businessman, nag-react po dyan. Nag-react po yung mga media. Pati yung mga kakampi nilang media, hindi po pinalagpas yung blanco na budget. Tapos bigla nagkaroon. Kahit na ano po pong paliwanag nila, hindi po nila nailusot yan. Paano po natigil yung pag-uusap hinggil dyan? Sinampahan po nila ng impeachment si BP Sara. Wala na po yung impeachment eh. Naalala nyo? Pa-expire na po yung, kumbaga, yung impeachment po ni BP Sara. Hindi na po pinag-uusapan at that time kasi walang numero eh. Pero nung pumutok po yung zero budget, yung blankong budget, tapos bigla nagkaroon ng mga numero, minadali po nila. Opo, minadali po yung impeachment. Dahil isang araw lang yan, nagkapirmahan, naipasa kagad. Yung mga huling araw, bago mag-recess sila, hinabol talaga yung pirmahan ng ano na yan. Kaya nga, pinagmamadali nila, hindi nila mapagmadali si Chis Escudero. Dahil kayo nga, gahol na kayo, hindi nyo iniintindi. Kailan lang po nila inintindi? Nung pumutok po yung mga blanco sa budget. Putok na putok po yan. Talagang pinag-uusapan. Dahil hindi na nila masagot, diversion na po ginawa na po nila si BP Sara, sinampahan na ng impeachment para unti-unti po mamatay yung issue. Ikalawa, putok na putok din po to. Yun pong napabalita. At ngayon po sinasabi na, dati panay pahaging lang yan eh. Ngayon pong araw na to, teka lang, hindi ako sigurado kung ngayong araw to eh.
Titignan lang natin ang petsa. Alam ko ngayon to eh. Ngayon, 10 hours ago. Oh, ngayong araw na to, nagsalita po si BP Sara. Ang sabi niya, na yung meron pong issue, si First Lady, kasama po dun sa di umano. Hindi nga nag-di umano si BP Sara eh, di ba? Kasama niya yung na-overdose, di umano na hindi talaga maiwasan na di umano eh. Na isang malaking pangalan dito sa Pilipinas, bilyonaryo, no? Na-overdose. Tapos sinasabi pa ni BP Sara, yung white substances, no? Naroon po, sinabi ni BP Sara, naroon yung pangalan ni First Lady na isa sa mga kasama. Putok na putok po yan, no? Talagang halos hindi po tinatalakay ng media, pero putok na putok. Sabi pa ni BP Sara, talagang ito po, tahasan ng sinabi ni BP Sara, na naroon yung pangalan ni First Lady. Oh. Totoo yan. Kahit po hindi binabalita ng traditional media, hindi binabalita ng mainstream media, kumalat po yan. O ano sabi ni BP Sara? Para po matabunan niya ang issue na yan, bigla nilang pinakidnap si Tatay Digong. Siyempre, ang focus na ngayon lahat, puta kinidnap na tsaka hinuli. Kinidnap para dalhin sa ICC si Tatay Digong. Wala nang mas lalaking issue doon. Yan na ngayon ang focus. Pero wag po kayong mag-alala kasi under investigation na po yan ng ombudsman. Wala pong fake news dito lahat ha. Sinabi talaga yan ni BP Sara. Wala na po tayong ang source lang ay si Maharlika lang o yung kung si Roque lang o kung sino pa man. No? Si Vice President po mismo yung nagsasalita nito. At yan po mga Vice President, meron pong access yan sa mga impormasyon na ganyan. No? Kaya hindi na po to. Talagang palaban po to si BP Sara natin. Okay. Mahirap pong ano yun. Mahirap pong sagutin yun. Dahil po yun Vice President ng Pilipinas yan. Hindi basta-basta magbibintang yan nang walang pinagbabatayan. Ngayon lang po talaga tinukoy no, si First Lady na isa sa mga napabalita na kasama doon. At ang nagsalita po niyan, si Vice President po ng Pilipinas. Kaya hindi na po may ignore yan. Pagkatapos po niyan, yun na nga. Sanay na po si BP Sara. Alam niyo po, hintayin natin bukas si Auntie Claire, kung paano nila sasagutin yan. Direkta na, pinangalanan na ni BP Sara, wala nang paligoy-ligoy. Kasi, grabe po sila no? Talagang ang atake, walang humpay Alam niyo po, ang kalaban po ng mga Duterte, mainstream media, sangkatutak na mga survey company, sangkatutak na ayan pong mga oligarko, no? Loyalista, dilawan, nagsama-sama na, mga makabayan lang, sama-sama na para atakehin yung mga Duterte. Single-handedly, kinakaya sila lahat ni BP Sara. Yan po ang tunay na leader. Dinirekta niya. Ngayon, para po mawala po yung issue, yan po ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kinidnap. Ayon po sa salita mismo ni BP Sara. Wag na natin, hindi naman tayo mga abogado Sa termino po yung abogado dyan Pero tayo pong mga pangkaraniwang tao na hindi po tayo abogado, ayon po sa mga abogado, para maunawaan natin, kinidnap si Tatay Digong at may mga makakasuhan na po. Di ba? Nasa ombudsman na po yung mga ebidensya
ng sinagawa ni Amy Marcos na pag-iimbestiga. Yan yung mga tunay na pag-iimbestiga. Okay, kinidnap. Oo, kukwento ko to lahat. Huwag kang mag-alala. Panay kayo ganyan. Panay kayo dakdak. Hindi nyo nga mapabulaanan yung mga sinasabi. Panay, ang sasabihin lang nila, no? Panay ka ngaw-ngaw. Panay ka fake news. Fake news ba yan? Vice President na nagsasalita? Panay kayo fake news lang. Eh. Wala naman pong katotoran yan. Hindi nyo sagutin. Hindi po na, alam niyo po, hindi po si Amy yan. Hindi po nag-akusa lang si Amy. Nanood kami ng investigasyon. Hindi lang naman si Amy nagtatanong dun. Eh. Hindi nga makasagot sila kanilaw nyo. Eh. Tapos sasabihin nyo, si Amy lang. Amy, lantad na po sa amin. Amy ba pangalan ni Justice Adolf Ascuña? Amy ba pangalan ni Justice Ascuña? Amy ba pangalan ni Lacanilaw? Amy kayo ng Amy. Nag-imbestiga. Kung hindi kayo nanood, mas marunong pa kayo sa nanood. Yung mga investigador, si Amy, investigador. Tinatanong yung mga iniimbestigahan. Kitang-kita naman natin, hindi nila masagot eh. Lalo na yung Lacanilaw. Kung ano-anong mga kasino, kaya nga yan kinontempt eh. Tapos, Amy lang kayo ng Amy. Hindi ba kayo marunong manood? Ang linaw-linaw ng sinasabi ni Adolf Ascuña. Hindi po pwede na tsatsaniin nyo. Kung ang kinukot ninyo ay yung ICC, kasi kinukot nila ng ICC, meron daw warrant of arrest. Kanino yung warrant of arrest? Sa Pilipinas, Philippine Court, hindi po ICC. O kung ang susundin nyo, yung warrant of arrest ng ICC, di sundin nyo rin kung paano dapat, ano yung ginagawa ayon sa ICC, pag nahuli yung tao, na akusado ng ICC o may warrant of arrest ng ICC, ihaharap sa local court. Ang linaw po nun. Hindi nyo po pwedeng sabing diniretso na namin sa ICC. Okay. Ikatlo, na halimbawa ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, yung kapalpakan nila sa 20 pesos. Yung natutuwa po hanggang ngayon sa 20 pesos, mahabag naman kayo sa katinuan nyo. Direkta na kayo sabi ni BP Sara, paulit-ulit kayong niloloko. Paulit-ulit kayong yung mga walang-wala. Ayun nga po masakit eh. Hindi naman kayo walang-wala. Yung mga nariyan sa TikTok. Ha? Sabi lang yun. Ikaw, ano bang gagawin natin rito kung hindi sabi? Alam niyo po, ang sabi, walang ebidensya. May ebidensya nga eh. Sabi lang daw ng justice ng Supreme Court. Sino paniniwalaan namin? Yung justice ng Supreme Court o ikaw? Ang kaya mo lang sabihin, si Amy lang yan. Sabi lang yun. Puta, nagpapaliwanag yung justice ng Supreme Court. Kung paniniwalaan namin. Asa ng evidence daw. Mahina talaga mga utak ng mga to. Dalawa po yung evidence, no? Yung testimonial evidence at saka yung ebidensya na nahahawakan. Asan daw ang ebidensya na kinidnap si Tatay Digong? Hindi nyo ba napanood? Ano yan? Si Tatay Digong kusa nagpunta sa ICC? Diyos ko naman mga tanong yan, no? Kinidnap si Tatay Digong, asan daw yung ebidensya? Hindi ba kayo nanood? Kusan loob ba si Tatay Digong? Pag sinabi nyo kusan loob yan, walang kidnapping. Kusan loob na pumunta, sumama. Bakit tumagal ng 12 oras?
Naghahanap ng ebidensya. Mga, hindi, yung video po, ebidensya po yun. Hindi nyo ba napanood si Tore na hinuli si Tatay Digong? Yun po, yung bintang kay Tore. Mahina talaga pang intindi ng itong mga to eh. Asan ang ebidensya daw? Hindi nyo napanood yung ebidensya? Okay. Sabi ni BP Sara, 20 pesos na bigas, pahiya po sila. Hindi kayang isustain, niloloko nyo lang yung taong bayan sa 20 pesos na bigas. Oh, pag hindi pa panloloko sa inyo yan, ewan ko na lang kung ano pa panloloko. Saan nagbenta? Sa Cebu. Buong Cebu ba? Hindi po. Sa Kapitolyo lang. Yun bang tinatawag na katuparan ng pangarap? Makapagbenta ka ng 500 sako ng bigas sa Kapitolyo ng Cebu? Pinangako po ba yan sa Cebu lang? Pinangako yan 3 years ago sa buong Pilipinas. Paano magiging katuparan ng pangarap kung nagtinda ka ng 500 sako lang sa Cebu? Sinabi ba nung pinapangako yan na pag ako nanalo, 20 pesos na bigas, pero para lang sa mahirap, para lang sa mga senior citizen, meron bang sinabing ganun? At para lang sa Cebu. Hindi buong Cebu. Sa Kapitolyo lang ng Cebu. Meron bang pangakong ganun? Hindi po. 20 pesos buong Pilipinas. O, unti-unti po sila nalantad. 12 billion ang gagastusin para lang sa Visayas. Saan na naman kukunin yan? Ay, nakaisip na naman si Recto. 2 panukalang tax na naman ni Recto. O, ngayon, magbubunyi kayo. Yung mga loyalista, bunyi pa kayo. Tataksan na ngayon. Dadagdagan yung tax ng amilyar sa lupa. Dadagdagan, pati po yung tax, nagdeposito kayo sa bangko, saan galing yung pera nyo? Pinagkita, ano nyo yan, di ba? Kinita nyo. Iniipon nyo sa bangko dahil gusto nyo mag-save. Tataksan na rin yun. Doble-doble tax eh. Kinita nyo yun, may tax na. Nilagay nyo lang sa bangko, tataksan ulit. Paano? Wala nang pantustos. Wala nang pantustos sa mga ayuda, nagdadagdag pa ng ayuda sa Cebu lang. Imagine niyo sa Cebu lang, isang araw lang Cebu. Nakakahiya. Pero para hindi na po matabunan na naman yung issue na yan, eto na naman, nilabas na naman nila yung video ni Pulong. Mantaking ko man pong isipin. Eto po, siguro pang 10 beses ko na tong inuulit. Nakakita na ako ng mga rumble eh. Nakakita na po ako sa bar at o beer house. Nakakita na po ako ng mga nagkagulo. Sa tingin nyo, may halimbawa yun? Yung ginawa, yung nangyari. Wag na tayo maglokohan. Yung ba ang pinaka-violente nyo nakita? Yung kay, yung kay Pulong? Ang nakita ko nga ron, nagpipigil eh. Di ba? Ni wala kayo nakitang duguan, wala kayo nakita nasapak man lang. Nasapak man lang ha, wala. Pero siyempre, palalain yan. Akala mo, yun ang pinakamasamang krimen. Taong bayan ka ba? Solid BBM daw siya. Alam po ninyo, solid BBM kayo. Ilan ba kayo? Alam niyo po, nung panahon ni Duterte, yung midterm election, 0 po ang kalaban ni Duterte.
Masasabi nyo ba zero yung mga Duterte ngayon? Ibang-iba, di ba? Kesa na naman sa confidential fund, nasaan na? Nasan daw yung confidential fund mo, Mr. BBM? Hinahanap po. Alam po ninyo, ako, pagdating sa confidential fund, hindi naman po tayo uto-uto di ba? Matagal na pong may confidential fund. Hindi lang po si BP Sara may confidential fund. Pangulo ng Pilipinas, pinakamalaki confidential fund. DND, malaki po confidential fund. Yung mga AFP, lahat po yan, no? May mga confidential fund. Ngayon lang ba yung confidential fund? Matagal na po yung confidential fund. Kailangan ba ng bansa yan? Natural, kailangan ng bansa yan. Hanggat may kalaban yung bansa natin, mga threats sa security, kailangan yung confidential fund. Meron na po bang Pangulo na may confidential fund na naglantad kung saan niya ginamit yung confidential fund? Wala po. May nanawagan na ba? Wala rin po. Wala pa kahit kailan. Vice President, meron ba mga confidential fund yung mga dating Vice President? Opo. Meron po. Meron din. Pwera kay Lenny. Kasi si Lenny, hindi niya alam kung paano gagamitin yung confidential fund. Hindi natin kasalanan kung si Lenny ay kakaiba sa lahat. Iba ka sa lahat. Pwede ba yon? Pwede po. Oo nga, sinasabi ko nga wala si Lenny. Si Lenny nga wala. Nakikita po ninyo. Lahat po ng presidente may confidential fund. Masama po bang confidential fund? Hindi po. Bakit? Ang nilalabanan po niyan, kalaban ng pamahalaan. Ganun ba dong? Opo. Bakit nila gustong ilantad? Ayun na nga, uto-uto kasi sila. Hindi nila alam yung meaning ng confidential, bawal mong ilantad. Ako po, kahit galit ako, kahit po ako ay hindi makamarkos, hindi ko ipapanawagan na ilantad ng presidente yung kanyang confidential fund. Confidential nga Di po ba? The fact na confidential po, yung fact po na confidential ang pangalan, bawal ilantad sa publiko. Bakit nanghihingi sila ng confidential fund? Hindi ko rin alam. Simple lang po yan. Mahihina kasi kokote nila. Yung mga nagpalabas na parang minasama, katulad ng mga congressman, ng mga bataan ni Marcos, na nagpapasama ng confidential fund, alam nila na hindi masama ang confidential fund. Alam din nila na ang confidential fund ay hindi pwedeng ilantad sa publiko. So, sino po yung uto-uto? Yung mga congressman? Hindi po. Alam nila yan. Ang tagal na nilang congressman Kayo ang nauuto. Naaawa ko sa inyo kasi uto-uto kayo. Di dapat kami pong mga Duterte nanawagan din na ilantad natin yung confidential fund ng Pangulo. Hindi namin gagawin yun. Kasi hindi naman kami uto-uto Alam namin yung meaning ng confidential fund Confidential nga Gusto nyo ilantad? Kaya hanggang dyan lang po utak nyo hanggang pinaglalaroan lang kayo. Kawawa kayo kasi kayo ang pinaglalaroan. Hindi po ba? Mami, pangalan mo pa lang, Mami. Huwag ka na pong kasi baka manakit po tuhod nyo. Opo, kawawa ka, Dags. Kasi nagagamit lang kayo. Uto-uto kasi kayo Hindi ba nakakaawa yung uto-uto? Ba't ako nakakaawa hindi naman ako uto-uto. Ang nakakaawa yung uto-uto. Naintindihan nyo? Nakakaawa po yung uto-uto. Bakit ka naman maawa sa akin? Naawa ka pala, ba't ka nanonood? Sino po yung nakakaawa? Yung nagpapaliwanag?
ng mga bagay-bagay o yung mga nauuto lang? Ang tagal nyo ng issue yung confidential fund. Sa salita pa lang na confidential fund, alam na ninyo. Hindi nyo ba naisip bakit hindi nila iniimbestigahan yung confidential fund ng Pangulo? Oh. Di ba? O, yan pa. Duterte, drug lord supporter. O, kita nyo na? Matapos mag-conduct ng war on drugs, sino maniniwala na ang mga Duterte ay drug lords? Drug lord supporter. O, di ba? Sila, yung mga ototo. Lahat paniniwalaan nila eh. Ngayon lang ako nakakita na nag-conduct ng war on drugs, tapos drug lord supporter pala. O, ganyan, para paulit-ulit lang yan, Gilbert. Alam mo ba, pang 100 beses ko na yan narinig dito, ano ba pinaglalaban mo? Hindi mo pala alam, ba't ka nagtatanong? Pinaglalaban ko po mga Duterte. Hanggang ngayon ba hindi nyo pa alam? Yung mga tanong na ganyan, alam nyo po, kung bago ka pa lang dito, no? At mahina kukote mo, tango-tango ka lang. No? Kasi may expose yung pagiging mahina kukote mo rito eh. Panay, tanong, ano pinaglalaban mo? Makinig ka. Kung hindi mo alam, makinig ka. Alam niyo po, dalawa lang po ang pinapayo ko sa mahina utak. Itikom ang bibig, makinig, para matuto. Ikalawa, huwag kayong sisinga. Baka maisingan yung kaparasito yung utak. Asa ng 20 kilong bigas? Wala na, isang araw lang po yun. Thank you kay Linlin na nagbigay ng Heart Me. Yan kasi ang bugok, dugay makasabot. Ano pinaglalaban mo? Anong klaseng tanong yan? Pwede kayong magtanong pero bawal po kayong magpaka... Simple lang po. Di ba? Nahalata po sa mahina kukote. Sabihin ko po, okay, tamo, hindi mo pala alam. Third sa dime. Hindi mo pala kilala si Mary Grace Piatos. Kami pong mga Duterte supporters, kilala namin lahat kung sino si Mary Grace Piatos. Secret agent. Tapusin po natin to bago tayo magtanungan. Sabi po ni BP Sara, eto po, maganda po itong huling sinabi ni BP Sara. Kapag ang ulo lumang sa droga, lahat mong kamay at paa, lahat yan, magdodroga na rin. Okay, ano po sabi ni BP Sara? Pag ang ulo lulong sa droga, lahat po ng kamay at paa ay magdodroga na rin. Di po ba? Ano pa? Wala, dahil wala na silang respeto sa authority. Yun po yun. Tapos may nagtanong sa kanya, yung hindi nagpapa-drug test si BBM o nagpapa-hair follicle test, mag-assume na lang tayo na totoo. Antindi, no? Antindi po ng mga binanat ngayon ni ano. Kita mo, hindi mo alam na wala na ako sa BGC. Mascredeto. Hindi po ako taga BGC. Ako po ay nasa malayong lugar. Malayo po sa BGC. Huling-huli. BGC. Many are the plans in person. Yan lang po ang ating topic. Pwede